Isang napakalakas na pagsabog ng bulkan. Ramdam sa buong Luzon. Makikita ang makapal na usok, lava, at abo na sumisira sa lahat ng madaanan. Noong Enero 2020, nagulantang ang buong bansa sa pagsabog ng Bulkang Taal. Ngayon, may mga senyales na muli itong maaaring pumutok, mas malala pa. Taal Volcano, isa sa pinakamaliit ngunit pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Matatagpuan sa gitna ng isang lawa sa Batangas, pero ang panganib nito ay umaabot sa milyon-milyong Pilipino sa paligid ng Calabarzon at Metro Manila. Ang tanong, handa ba tayo sa susunod na pagsabog? Mula pa noong 1572, mahigit 30 na ang naitalang pagsabog ng Taal. Ang pinakamatindi, noong 1911, kumitil ng mahigit 1,300 na buhay. Isang nakamamatay na kombinasyon ng pyroclastic flows, volcanic lightning, at ashfall. At noong 2020, kahit phreatic o steam-driven lang ang eruption, daan-daang libo ang lumikas. Tumigil ang mga biyahe, nagsara ang mga paliparan, at naputol ang kuryente sa ilang probinsya. Pero bakit nga ba delikado ang Taal? Una, ito ay isang caldera volcano, ibig sabihin, malawak ang potential damage sa paligid. Pangalawa, ito ay isang volcano island na nasa gitna ng lawa. Kung pumutok ito, pwedeng magkaroon ng base surge, lahar, at pagtaas ng tubig sa paligid, parang mini tsunami. At pangatlo, napapalibutan ito ng libu-libong residente sa Batangas, Cavite, at Laguna. Ayon sa 5 Volts, nitong mga nakaraang buwan, patuloy ang pagtaas ng volcanic tremors, gas emissions, at crater temperature. May mga bagong cracks sa lupa at pagtaas ng tubig sa lawa. Naglabas na rin ng Alert Level 1 ang ahensya. Ibig sabihin, may abnormal activity at posibilidad ng pagsabog. Ano ang maaaring mangyari kung muling pumutok ang Taal? Senaryo 1, ashfall sa buong Metro Manila, lalong-lalo na kung malakas ang hangin mula sa timog. Senaryo 2, evacuation ng daan-daang libo sa Batangas, Cavite, at Laguna. Senaryo 3, pagkansela ng flights, pagsasara ng negosyo, at matinding pinsala sa kabuhayan ng mga taga-Taal at mga karatigbayan. At sa pinakamasamang senaryo, kung maglabas ng lava at pyroclastic flow, libu-libong buhay ang pwedeng mawala. Sa 2020 eruption, ilang oras matapos pumutok ang bulkan, abot na sa Quezon City ang ashfall. Nagkulay abo ang kalangitan, nagsara ang mga paaralan, at nawalan ng linaw ang hangin. Kung mas malakas pa ang susunod na pagsabog, mas matindi ang epekto sa Metro Manila. Ibig sabihin, hindi lang mga taga-Batangas ang apektado, pati tayong nasa Kamaynilaan. Ayon sa mga eksperto, hindi tanong kung kailan muling sasabog ang Taal, kundi kung handa tayo. Ang mga senyales tulad ng gas emissions, minor earthquakes, at thermal anomalies ay mga paalala na ang bulkan ay buhay. Ang laki ng pinsala ay depende sa kung gaano tayo kahanda. Kaya ngayon pa lang, dapat nang maghanda ng go bag, tubig, pagkain, flashlight, radio, baterya, gamot, at face mask laban sa ashfall. Alamin ang evacuation routes papunta sa ligtas na lugar. Makinig sa balita at i-monitor ang 5 Volts alerts. Magkaroon ng family emergency plan. Saan kayo magkikita? Paano ang komunikasyon? Ang Taal Volcano ay isa lamang sa maraming natural hazards na humaharap sa Pilipinas. Hindi natin mapipigilan ang pagsabog, pero maaari tayong maging handa. Huwag tayong maging kampante. Sa tamang kaalaman at paghahanda, masisigurado natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Comment mo kung saan ka ngayon at kung malapit ba ito sa Taal. Handa na ba ang pamilya mo? Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang life-saving na impormasyon. Stay safe, stay informed. God bless, kababayan. Mind Deep Legacy.